Ipinasok ng SBP ang hanay ng Gilas Pilipinas sa Organizing Committee ng Thailand. Subalit ayon kay Dadin Kinito Henson, nakabitin ito habang hindi inaaprubahan ng nasabing komite. Tila kumpiyansa naman si Coach Norman na kakayanin ng grupo na depensahan ang titulo ng pambansang koponan sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa lumabas na pahayag, kumpleto na ang lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa SEA Games na gaganapin sa Thailand. Ang nasabing lineup ay naisumita na sa Organizing Committee ng SEA Games ayon sa SBP. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang SBP sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Matapos ang mahaba at nakakapagod na balikan dahil sa hindi malinaw at pabago-bagong mga patakaran sa player eligibility, isinumiti na namin sa lokal na organizing committee ang listahang ito at ito ay na-review at dumaan sa mga paunang pag-aproba. So nagsumiti na nga po yung SBP ng listahan sa organizing committee ng SEA Games. Sa ngayon mga playoffs, nasa listahan si Jamie Malonzo, si Dal Panopio, si Terdy Ravena, si Matthew Wright, si Ray Parks, Cedric Manzano, Justin Chua, Robert Bolick, Von Pesumal, Allen Liwag, Abu Trater, at VJ Pre. Pasok si Justin Chua mga playoffs habang hindi nakasama sa hanay si Poy Eram na ayon sa report kahapon na ispatan sa training or practice ng Gilas Pilipinas na binubuo ni Coach Norman Black. Ibig sabihin na ito mga ka-playoffs, yung 12, okay na po yun. Wala nang problema sa players. Depensa na lang ng titulo yung kakailanganin nila. Depensa ng titulo ng Gilas na naagaw ni Coach Chot Reyes sa Indonesia noong 2023 edition ng SEA Games. At hindi may kakailang mga ka-playoffs, malaking banta sa grupo ni Coach Norman ng Thailand. Unang-una, wala silang masyadong practice ang Gilas Pilipinas, di ba? Dahil sa pabago-bago ng rule na gagamitin ng Thailand. Yun yung pinakamabigat sa kanila dun eh. Alam naman natin na kapag walang gaanong practice, walang nabubuong chemistry. At kapag walang nabuong chemistry, dun magkakaroon ng problema kumpara sa Thailand na alam na nila ang gagawin at napag-aralan na nila ang dapat aralin. Dahil sa simula pa lang ng pagbuo ng koponan, sigurado tayo na alam na nila kung ano ang rule na ipatutupad nila dyan. Pinatagal lang talaga nila para siguro mahirapan ang ibang bansa na makahabol kabilang ang Pilipinas na magtatanggol ng titulo, di ba? So good luck sa Gilas Pilipinas dyan. By the way, yung 12 na ibinida ni SBP sa artikulo na Inquirer, delikado pa rin pala sila dyan ha. Kasi nga unang-una, tutulak daw ang grupo sa Thailand or desididong dalahin ni Coach Norman ang grupo sa kabila ng hindi pa ito aprobado ng organizing committee. Base yan sa inilabas na pahayag ni Dadin Kinito Henson. Sabi niya kasi dito sa kanyang tweet, hindi pa sumasagot ang Thailand sa 4 na ipinalit ni Coach Norman. Pero, yun na raw talaga gagamitin ng Gilas Pilipinas. Siguro ibig sabihin ni Dadin mga playoffs, ano man ang mangyari, ito na talaga, wala nang palitan. Dadalahin ko na to sa Thailand. Yun yung nakikita natin dito ha. So hopefully ma-approvean talaga siya kasi kung hindi, 8 lang ang magagamit nila dyan. Sa kabila ng mahirap at pabago-bagong rule, tila kumpiyansa pa rin si Coach Norman na makakapasok pa rin ang grupo ng Gilas sa finale ng kompetisyon. At ang practice, hindi rin naiiba sa bilang ng araw ng practice ng grupo ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Meron kaming 12 araw na ensayo bago ang una naming laro kontra Malaysia sa December 14. Makakalaban namin ang Vietnam sa December 15. Ang December 16 at 17, pahinga na yan kung masweep namin ang elimination. Ang semifinals ay sa December 18 at ang final ay sa December 19. Well, sana nga masweep na nila yung elimination round, di ba? Alam naman natin nakakayanin nila yan. Pero syempre, sabi nga natin, nagpa-practice din yung mga kalaban. Kaya konting ingat talaga sa laban kasi desidido ang lahat ng bansa, lalo na ang Thailand at Indonesia na makuha nila yung kampyonato. Sama na rin natin yung Cambodia. Ang problema naman sa Cambodia, mga playoffs, hindi rin nila magagamit yung mga players na ginamit nila dati. Yung mga foreign players na ginamit nila dati sa 32nd SEA Games, kung saan sila yung runner-up ng Gilas Pilipinas, di ba? So abang-abang na lang tayo sa mga kaganapan mga playoffs at wish natin maaprubahan ang hanay na pinili ni Coach Norman dahil kung hindi, 8 lang sila dyan. 8 lang silang maglalaro talaga. Laglag yung 4 na pinalit dyan. Sayang yung 4. So guys, maraming salamat.